Ang taong matagal nagtrabaho, nanungkulan sa isang kumpanya, ay kapag tatapos ng kanyang pagtatrabaho, meron siyang tinatawag na service award o back pay na mas matagal ka sa kumpanya, mas malaki yun. Dahil tinutumbasan ng 1 month kada isang taon. Wallahu a'lam. Halimbawa, ikaw ay naka 20 years, ikaw ay naka 25 years, tutumbasan ang bawat isang taon ng isang buwang sweldo mo. Paano kung ikaw ay sumisweldo ng 5,000 reals, for example, times 20, times 25, times 30? Kaya uuwi yung marami ng may malaking halaga sapat para magsimula ang sarili niyang bayan. Sa kondisyon na matatapos mo ang kontrata mo nang hindi ka nakagawa ng anumang pagkakamali. Graceful exit, finish contract. Pero kung ikaw ay na-terminate, halimbawa, pang 20 years mo na, 25 years, sa huling taon, ikaw ay makakagawa ng pagkakamali, hindi mo makukuha yung back pay, service award. Dahil ikaw ay terminated. Kaya gano'n na lang ikaw mag-ingat na huwag ka magkamali sa huling taon para makuha mo ng buo yung pinaghirapan mo. Dahil doon, pag malapit ka na matapos, hindi titigil ang shaitan na gumawa ka ng pagkakamali para mawala lahat ng pinagsumikapan mo. Ganon din sa pagsamba. Marami ka nang ginawang ibada, salat, zakat, fasting, at pagkatapos, konti na lang ang natitira, ikaw ay bubulungan ng shaitan, makagawa ng pagkakamali na dahilan para mawala lahat ng pinagsumikapan mo. Kaya patuloy natin hilingin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tanggapin niya yung ating mga ginawang pagsamba. Sabi ng ating mga eskola, mas madaling gumawa ng bagong pagsamba kaysa ingatan mo yung mga pagsamba na nagawa mo na para hindi masira. Maraming dahilan para masira yun. Yun lang ikaw ay manlibak ng tao, manira ng kapwa-kapatid mo, magiging dahilan yun para yung siniraan mo, yung ginagabyado mo sa araw ng pag-ukom, kukunin niya yung ginawa mo, yung sala mo, yung fasting mo, yung zakat mo, kukunin niya bilang kabayaran ng pagkaagabyado mo sa akin. So subhanallah, naway maging aral ito sa atin. Mga kapatid sa Islam, 13 years pagkatapos ng Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, pagkatapos ng ipababa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang unang ayat, pagkatapos siyang gawin ni Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang sugo, ay naganap ang Bai'atul Aqabatul Thaniya, yung kasunduan sa Aqaba, na kapag nandun si Al-Abbas na angel ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kinausap ang 72 na kabataan na galing sa Madina, po proteksyonan niyo imda si Muhammad na katulad ng inyong pamilya, at sila ay nagsabing, oo, siya ay aming aalagaan o proteksyonan. At naghijra ang karamihan sa mga Muslim. Naghijra, ibig sabihin, umalis ng Makkah at nagtungo doon sa kanilang bagong bayan. Hindi naging madali, palihim, pa isa-isa, lalo sa usapin na may kinalaman sa kayamanan. Marami sa kanila, alam natin, may mga kaya sa buhay, mayayaman, walang nadala kahit linggo. Bakit? Kukunin ng Quraysh, meron silang pag-iisip, dito yung perang yan, dito dapat gastusin yan, hindi niya pwedeng dalhin. So kinakamkam sa kanila yung kanilang kayamanan. Kaya palihim, merong paisa-isa, patago, at kanya-kanyang punta ng hijra sa Madina. May naiulat, maliban kay Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, na siya daw ay nag-hijra at pumunta sa palengke at sinabi niya, nag-announce pa siya, sino gusto maulila ang kanyang anak at mabiyuda ang kanyang asawa, tigilan niya ako, pumunta na ako sa Madina. Magtuos kami. Pero sabi ng mga eskola, ng mga muhaddithin, yun ay mahina at hindi katiwa-tiwalang ulat. Allahu a'lam. Nag-aaral tayo ng sira, kapagkat iba yung hadith at iba yung sira na kinuwento siya bilang istorya at iba yung detalye. Siya na magkaroon tayo ng pagkakataon na pag-aralan yon. Ang ilan sa mga sira ay binabanggit bilang kwento, pero ang pinakamainam na tama para hindi tayo magkamali yung pagbabanggit ng detalye sa sira ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At ito ang tama. Si Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ay may dalawa pang kaibigan na ma-influensya rin sa Makkah, mula rin sa matataas na pamilya. Sila si Ayyash bin Abi Rabi'ah at si Hisham ibn al-As. Silang tatlo ay nagplano, mag-hijra na tayo. Punta na tayo Madina. Magkita tayo sa gantong lugar, sa gantong araw, sa gantong oras, magdala tayo ng baon, at magtungo tayo sa Madina. Sa usapan nila, dumating agad si Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. At dumating si Ayyash ibn Abi Rabi'ah, ngunit hindi dumating si Hisham ibn al-As. So naisip nila, napigilan.
So kung napigilan, kailangan magtuloy na tayo, iwan na natin siya, at nagtuloy magbiyahe sila Umar at si Ayyash. Ang unang bungan, pagpapasok ka ng Madina, galing ka ng Makkah, ay sa Quba. At nandun yung Masjid Quba. At doon nagkampong muna ang mga muhajirun. Yung panahon na yun. Hindi pa diretsong pasok sa kalagitnaan ng Madina. Doon muna. At doon din dumating si Umar at si Ayyash. Naiulat na si Abu Jahal at si Harith ibn Hisham ay sumunod at humabol. Tandaan nyo, Abu Jahal, yung leader, sumunod pa ng effort para humabol doon at nakarating ng Quba. At pagdating ng Quba, tinawag nila si Ayyash at kinausap. Si Ayyash, yung nanay mo naiwan sa Madina, hindi kumakain, magpapakamatay, hindi. So, ang weakness niya, kahinaan niya ay nanay. Balik ka doon, kawawa. Sabi ni Umar ibn Khattab, niloloko ka ng mga sinungaling na yan, huwag ka sumunod. Gusto ka lang nila matanggal sa Islam. Sabi niya, ayusin ko lang, nanay ko yun eh, babalik ako doon. So sabi ni Umar ibn Khattab, wala talaga akong tiwala. Dalhin mo itong kabayo ko na pinakamabilis, pag naramdaman mo niloloko ka, balik ka dito. So bumalik sila. Tandaan natin yung panahon na yun, hindi birong biyahe ang Madina at Makkah. So, mula sa Quba, sa Madina, balik si Abu Jahal at si Ayyash, at si Harith. Nakumbinsi nila dahil sa isyu ng nanay. At nung kalagitnaan ng paglalakbay, sabi ni Abu Jahal, para may problema yung kabayo ko, pwede ba tayo magpalit? Nung nagpalit sila ng kabayo, yun na kinidnap nila, tinali, sinaktan, at ibinalik siya na Makkah, ikinulong at pinahirapan hanggang sa napabalita na ayaw niya na mag-Muslim. Nagkurtad. Ayaw mo na mag-Muslim, bakit? Wala, sobrang pahirap nitong ginagawa nila. At pati yung isa na kasama nila, si Hisham ibn al-As, ay napabalita na rin sa mga Muslim nakarating sa Madina na hindi nila sila Muslim. Yung sanang dalawang kaibigan ni Umar ibn Khattab na kasama niya mag-hijra, ngayon hindi na Muslim. Nagtagumpay sila. Ganun kahirap yung hijra. Kukuhain ka nila pabalik. Huwag kayo dyan. Isang araw, pagkalipas ng ilang mga panahon, may ibinabang aya si Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. O kayong mga alipin ko, alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, na asrafu, sinayang yung kanilang, literally sinayang yung kanilang mga sarili. Huwag ika kayong sumuko sa awa ni Allah sapagkat si Allah ay pinapatawad niya ang lahat ng kasalanan. Nung narinig ito ni Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, sabi niya, bagay ito dun sa dalawa. Hindi kaya para ito dun sa dalawa? Itong aya na ito, sinulat niya sa papel at ipinadala niya dun sa dalawa. At nabasa ng dalawa, later on, na-realize nila sila ito. Natawag sila ni Allah at nagtawba sila, Allahu a'lam, at sumunod sila sa Madina. Istorya ito ng tawba. Tawba. Nakala mo wala nang hangganan. Siyempre, nagmurtad na yun. Natakot na lahat. La taqnatu min rahmatillah. Huwag kayong magsawa. Huwag kayong sumuko sa awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, mga kapatid sa Islam, lahat nagsisipag-hijrah. Bilal ibn Rabah, si Hamza bin Abdul Muttalib, alipin, mayaman, lahat pa isa-isang pumupunta sa Madina. Maliban sa isang aalis na, ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwag kayo kang magmadali. Sino to? Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu. As-suhba ya Rasulullah. As-suhba, yung companionship. Sandali lang. Tsaka sino pa pinigilan niya? Si Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Si Ali at si Abu Bakar. Hihintay tayo ng utos mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, ang Quraysh, nagkawindang-windang na at hindi na nila alam ang kanilang plano sa mga Muslim. Dahil ito, nangasipagtakas, nag-aalisan, anong gagawin natin? Meron silang tinatawag na Darun Nadwa, na kung saan doon sila nagtitipon. Tingnan naman, anong gagawin natin ngayon? Ang sabi ng isa, kidnapin natin si Muhammad, itago. Tapos, sabi ng iba, pag kinidnap, meron ng mga tagasunod yan sa Yathrib, sa Madina, aatakihin tayo, gera yun. Huwag, di magandang idea. Sabi ng isa, hayaan na natin, paalisin na natin, papuntayin sa Madina. Tandaan natin, nandun pa siya. Mga Muslim ay nagsipag-hijra na naiwan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hayaan na natin siya umalis. Huwag. Pag pinayaan umalis, lalakas yan doon. Pag malakas na sila, may sundalo, hindi ba tayo? Huwag. Number 3, patayin. Patayin si Muhammad. Ang sabi ng iba, yan sana pinakamaganda, kaya lang mahirap.
Ang tribo nila noon ay may kultura, may tradisyon na pag may pinatay ka sa tribo namin, sisingilin ka namin dahil pinagkakakitaan namin. Blood money. Lalo kung yung pinatay mo na yun